ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? ATM. Anong take mo sa DZMM? ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Ito totoo na. Oo nga. Happy weekend. Happy weekend. Ay, well, long weekend yung iba. Ay, kasi, dahil... Dahil holiday today. Oh, yes. Ay, ako po si Maan Macapagal. Good afternoon, mga ka-ATM. Parang beach na tayo pareho. yung mga print ng damit natin, Kasi syempre Friday. Oo Tapos ikaw nga, naman, ano yan, diba? pagka-Hawaiian. Oo, parang baling-bali. Parang dating mayor. Sino? Meron bang babaeng mahilig din mag-floral? Oh, naman, oo. Sino? Na karakter. Kasi si Mayor Lito Atienza, karakter eh. Oo. Diba? Meron din yan. Oo. Diba? Sino? Ako naman akala may tattoo. May tattoo ka. Ewan ko ba. Kasi nga, nakita ko lang to sa sa aking aparador. Sabi ko, ay, tagal ko itong dinusuot. Since pasayahin naman natin ang ating Biyernes. Diba? Kasi talaga namang ang bigat nung linggong ito. Last week pa. Dahil nga sa mga pag-ulan. Ulan ng parang 2 linggo na umahigit. Pero, samantalahin nyo na. Diba? Ang alin? Ang weekend na maglaba, magkula, magsampay dahil... May 3 low pressure area na binabantayan. May abangers. May abangers next week. Diba? Kaso may habagat din. Kaya nga. Diba? Humina lang ngayon kaya umaraw. Correct. Sabay-sabay sila. Nagpahinga din. Ay, nako. Well, Diba? magkabagyo man sa mga susunod na araw, mamimigay pa rin tayo ng charity Siyempre. partner. Oo, Diba? dahil nagpapatuloy ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig, tagapanood, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dito ay magbibigay po tayo ng Monday to Friday, pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener at na makakatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Paano sumali? Meron po tayong question of the day. Araw-araw po yan. At yung sagot ninyo ipadala lamang sa Viber, Teleradio, 0919-278-3000. Ulitin natin, 0919-278-3000. At syempre, hindi lang sagot yon. Anong mga dapat ilagay? Syempre, dapat kalakip dyan. Kalakip dyan ang inyong sachet. na shampoo. Hansan. Ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number dahil kukontakin po kayo ng aming ATM team. Pero ito, ilalagay nyo po doon sa Viber number lang namin ha. Huwag nyo po ilagay dyan sa Facebook at saka sa
YouTube. Kasi baka mamaya ma-scam kayo. Ay, hindi na po namin kasalanan yun. Iba yung sumagot. Kaya nga oo. Isang beses lang po pwedeng makatanggap ng charity ang bawat mapipiling makatatanggap nito. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na nga ang susunod na maswerteng mapipili na makatatanggap ng charity ba. Diba? Kailangan sa panahong ito. Oo. Mga essentials, meron po yan. Tapos lagyan nyo na rin siya ng... Lumulutang po yan sa baha. Tapos lagyan nyo na rin siya ng towel tsaka ng mga extra clothes ninyo, di ba? Para rin hindi na gumalaw-galaw yung mga canned goods at mga mauna pa sa inyo bigas. yan. Oo. Kasi pag naanod, di ba? Oo. Itali nyo sa mamaya mawala doon sa... O kaya pag masyado ng paglagpas tao, natali nyo na rin yung sarili nyo. Oo, kaya nga. Yan na yung floating device ninyo. Oo, diba? pwede nyo rin ilagay dyan yung inyong mga mahalagang dokumento para hindi mabasa. Mm-mm. Marami kasi mga nabigla rin, nabasaan ng passport, nabasa yung mga birth certificate. Kaya nga, yung mga ganyan, sa ngayong panahon, talagang, i-secure nyo na. Oo nga. Diba? Lagay nyo sa plastic. Secure nyo na. Okay, teka lang, partner. Ano oras na? Ang oras sa 37 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Partner, nagmamadali ba tayo? Di natin nabasa yung question of the day. Oo nga, no? Ikaw na yan, partner. May kukunin lang ako. Ang question of the day po natin na dapat nyong sagutin ngayong araw ay, ano ang worth fighting for mo bilang isang Pilipino? Worth fighting for? Hindi ba dapat sino? Sino ang worth fighting for mo? Ang hirap naman ng tanong. Nakita na ngang may ginagawa yung Marta, tinanong pa rin. Oo nga. Oo nga. Ano ang worth fighting for mo bilang Pilipino? Ano ba? Syempre. Ano bagay? Pwedeng bagay? Bagay? Pwedeng tao? Yun nga, di ba dapat tao. sino? Sino yan? Okay. Starts with letter, ganyan ba yan? Ilang kataga? Oo. Ganun ba yun? Ilang ano yun? Syllables. Syllables. Ilang words. Hirap ha? Hirap Oo, ha? sino Ikaw ba, nag-isip partner? nito? Kayo nga. Abi Malanday, Reliza Magsumbol. Dapat magbigay kayo ng ng example sa amin. Parang hirap sagutin Sample nito, nga. no? Ano bang sample nito? Worth Siyempre, fighting for? pamilya pa rin, di ba? Hindi, tsaka yung bansa. Bansa. Di ba? Ang bansa. Ako, magiging makabayan tayo. Okay. At saka yung nakalagay nga sa 500 pesos. The Filipino is worth dying for. Tsaka, syempre, araw-araw nating sinusuong yung baha, yung bagyo. Para saan din? Para tayo magtrabaho sa pamilya, di ba? Kahit inaanod-anod ka na, kailangan maging immortal. Oo. Kailangan maging waterproof. Iba rin yung pagod natin the past 2 weeks na parang hindi pa tayo nakakaget over. Right? Oo. Hindi man tayo yung talagang direktang binaha. Pero mararamdaman mo yung kalagayan ng ating mga kababayan, no? Talaga. Kasi tayo nag-cover din eh. Tsaka kasi partner, ito may kalakip din itong gastos. Kung isang kahig, isang toka, yung pamilya, kapag ikay na ganito, na biktima ng itong baha, di ka makapasok, saan ka kukuha nung pandagdag mo doon, di ba? Kaya nga. Tapos, di ba, yung pumasok ka, tapos biglang umuwi na rin. So, gumastos ka. Ang masakit pa nun yung no work, no pay. Correct. Paano yung gumastos ka ng pamasahe, hindi mo pala mababawi yun sa sweldo mo for that day. Diba? Tapos nagbaon ka pa. Diba? Nagbaon ka rin. Nagbaon ka pa. Hay. Kailangan mo rin laban yung damit na sinuot mo. Daming problema. Tama na. Ama ka na. Teka, happy weekend. Hindi pa happy Kaya weekend. nga medyo happy tayo ngayon. Pero
syempre itong mga nakalipas na araw iginulantang din tayo ng pagrekat, pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Very controversial to, exactly around this time last year, partner. Nang bigla nga siyang lumabas doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Siya rin yung ginamit na pangunahing testigo, di ba? Oo, sa para flood dun sa control sa anomalya. Oo. Diba? At nagulat nga lahat kasi nga hindi ito nakalagay nung humarap siya dun sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Panfilo Ping Lacson. Hindi siya talaga sinabi. Dumating na lang siya on that day. At bit-bit siya ni Senador Rodante Marcoleta. At dun nga siya naglabas ng kanyang mga pahayag Na may coaching. Actually, Tama yun ba? din yung sinasabi ni Senador Lacson na parang, Oo. televised naman nakinote siya di ba? Kaya hindi na siya nagulat, di ba? Pag-usapan pa po natin yan dahil po makakasama po natin ngayon hapon dito sa studio, live na live, ang tagapagsalita po ni Leyte 1st District At chill na Representative. chill, Oo nga, chill na chill. Oo nga, chill na chill. Ang tagapagsalita po ng Leyte 1st District Representative na si Representative Ferdinand Martin Romualdez. Makasama po natin si Attorney Abdiel Ade Dan Fernando. Fajardo. Ayan, Attorney Fajardo, magandang hapon po. Kasing pogi rin naman kasi ni Sir. Naman. Oo. Sir. Aswav. Oo nga. Tsaka parang chill na. Ito po bang pag-recant ni Guteza, Attorney Fajardo, ano po yung epekto nito sa sinasabing kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Tsaka inasahan nyo yun. Magandang hapon po, glad to be back. Siyempre, hindi namin inaasahan. It was a pleasant surprise. We welcome the development kasi simula sa pool naman, alam namin na hindi totoo yung una niyang pahayag. Di po ba? Dinescribe niya yung bahay na hinatiran niya noon, ang address daw sa Forbes Park, pero yung bahay na iyon, at that time na sinasabi niyang naghahatid siya ng salapi, ay ginagawa po complete renovation. So wala pong taong nakatira doon. Napakadilim sa gabi. Sa araw, puros construction workers lang yung nandoon. At kung magdadala ka ng milyon-milyong salapi, ay napaka-unsafe. Hindi yun lulusot sa security guard ng highly guarded na upscale subdivision ng Forbes Park. Kaya nung lumabas itong recantation, talagang napatunayan na simulat sa pool, naging target lang talaga si Congressman Romualdez ng demolition or frame-up job. So, yung itong pagbaliktad niya ay nakausap niyo siya? Hindi po. Yun ang insinuation po ng iba, na tila bagay kami ang naging instrumento or ang kampo ni Congressman Romualdez ang instrumental sa kanyang pagbabaligtad. Hindi po. Ito po ay nakuha namin yung kanyang pahayag sa open source, tulad ng lahat. Nakita namin or napanood namin yung parang kanyang video plus yung affidavit niya mismo na the same night ay lumabas na sa social media at kinalat na rin at sinomarize pa ng ibang mga kapatid natin sa legal profession. Kaya yun ay magandang development para sa amin, kaya we found it necessary to include his affidavit doon sa counter affidavit po ni Congressman Romualdez. Hindi po ba kayo natatakot na gamitin din yung kanyang affidavit muli? Yun nga po. So may una siyang pahayag. Ngayon, ang sabi niya sa kanyang pangalawang pahayag ay lahat ng unang pahayag niya ay gawa-gawa lamang. Hindi siya ang sumulat. Sinulat ng ibang tao para sa kanya. Finalize ng ibang tao sa kanya. Tapos dinala sa notaryo na eventually notaryo mismo ang nagsabi na wala namang siyang ninotaryong ganyan. At in fact, yung kanyang dokumento is completely falsified. So, kami ay natutuwa in that sense na binaligtad niya at lumabas ang katotohanan. At kung gamitin man iyon sa anong paraan, at least we can establish before the Office of the Ombudsman na paano mo paniniwalaan nga yung unang pahayag na hindi lamang improbable or incredible, pero in the end ay binawi naman noong mismong nagsabing ginawa niya iyon. So, kumbaga ay bumababa yung credibility nung sinabi niya nung una. At paano na rin yung kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. So,
parang wala na rin yun or non-case na po ba? Sa amin po malinaw po 'yan. It's a non-case, no. It should be dismissed by the ombudsman kasi yung kaso mismo ay nakasalalay lang, nakasandig doon sa testimonya ni Mr. Gotesa. In fact, sa kanyang huling salaysay, sinabi niya na si former Congressman defensor mismo nagsabi na this is ikaw ang missing link, no, na mag-uugnay mula kay Zaldico patungo dito sa mga transaksyon na ito at si Congressman Romualdez. Ngayon wala na po yung missing link, talagang lost link na ito. Pero Attorney Ade, hindi lang naman si Orly Guteza yung nag-recant. May mga Maleta Boys din na nag-recant. So dalawang insidente na to na may nagre-recant doon sa kaso. Sa tingin niyo po ba itong kaso ay uusad pa o dapat ito'y ma-dismiss na? Ayun po ang aming, that is our prayer sa Office of the Ombudsman po. Na-i-dismiss na po ito. Wala na pong, ang buong kaso po kasi nakasalalay lang sa kwento no? At syempre sa mundo ng ebidensya, sa mundo ng mga abogado, yung kwento po or yung salaysay po or yung oral testimony, medyo mababa po ang ranggot sa bigat po at sa kredibilidad po niya, no? Hindi tulad ng object evidence or documentary evidence or kung ano man forensic evidence na makikita mo talaga at ayan ay hindi kailangan magsalita at makikita at mababasa at mararamdaman ng korte. Pero yung kwento po na pabago-bago, paiba-iba, minsan may binabawas, minsan may dinadagdag, ay yun po ay napaka-unreliable. Especially since maraming aligasyon na nagkapalitan ng pera or nangako ng pera, etc. etc. May sinumite rin kayong affidavit na sususog o magpapatunay pa po doon sa pagbawi, no, ng kanyang pahayag. Ano po yung naging next niyong hakbang? Opo. So tama po kayo, meron pong lumabas din ng mga dating empleyado ni Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List, tsaka yung kanyang korporasyon na SunWest, na mga 25 people actually belaying, no? At sinasabi nilang hindi nangyayari itong delivery ng mga salapi na ito. Relevant po ito sa depensa ni Congressman Romualdez in the sense na binabanggit kasi nung ibang nagsumbong na nagsabi na sila ay nag-deliver ng salapi na yung ganitong tao ay nakasama niya bilang driver, yung itong tao ay nakasama niya bilang isa sa mga tagabuhat ng salapi. At yung mga taong ito mismo, dahil siguro na alarma din sila sa mga ganitong developments at madawit pa sila sa kasinungalingan dahil sila ay pinailan nga ng perjury at cyber libel, ay lumabas at nagsabing hindi po totoo at hindi po sila kasama sa mga ganyong gawain. Yung 25 affidavits na yon, tingin niyo sir, sapat na para mapawalang bisa po o mabasura yung mga aligasyon? Tama po, kasi lumalabas ngayon, parang hindi mo na alam kung sinong paniniwalaan mo, no? At the very least, meron ng parang nagparamihan na lang kayo ng tao sa, di ba? May kuha ka ng 1,000, kuha ang kabila ng 1,000, tapos paramihan. Hindi naman po ganun kasi ang appreciation of evidence, no? So, meron po tayong mga prinsipyo sa batas at saka sa ebidensya na kung pantay-pantay, halimbawa yung ebidensya, ang akusado ang lamang. Kasi ang may burden of proof or yung may tungkulin para patunayan ang kanyang mga allegation ay yung mismong nag-aakusa, hindi naman yung akusado. Pwede na nga manahimik yung akusado at wala nang gagawin because at this time talagang ang tawag doon sa batas ay equipoise of evidence. No? So ang Constitution po natin ay umaalalay sa presumption of innocence. So sa mga ganong sitwasyon, ang mananaig ay ang pag-iisip or kaisipan na inosente yung taong nasasaktan. Yung high probability of conviction, isa yan dun sa pamantayan, with this recantation, Attorney Ade, tapos yung kawalan din ng mga iba pang mga ebidensya na magko-corroborate doon sa sinasabi. Kasi kung babalikan natin, partner, Attorney Ade, yung mga ibang mga nakasuhan na kaugnay dito sa flood control issue, may mga may mga dokumento, in fact, yung may paper trail, even yung pag-withdraw from land bank, nakita Pero ito kasi walang mga ganon dito sa kaso ni former speaker. So are we looking at talagang madidismiss na yung kaso?
Iyon po ang aming anticipation in a fair and impartial tribunal po. Kami ay 101% na kumpiyansa na ito na ang magiging cause ng dismissal ng complaint. No? Kasi nga naman, maliwanag wala naman transaction na sinasabi, di ba? Hindi tulad ng iba na may project identified. Saang flood control yan sa Bulacan, saang flood control yan, may kontrata may nanalo sa mga bidder, etc. No? At may nagsabi mismo sa loob ng DPWH na sila ay nagdala or naghatid ng pera. Ito po walang nothing of the sort in this case. Yung mga, di ba, may mga litrato dati, may video pa. Kung yung affidavit mismo ay, kumbaga, inatrust mo na, nag-recant ka na, kasama na rin yung mga lahat ng ebidensya na yun. Yun po. Siyempre, we expect the ombudsman to assess lahat ng ebidensya po. No? Ngayon, siyempre, nandun na yun lahat sa kanila. I hope, kasi nga, kahapon yata, nagsabi na meron pa daw additional 28 Isa lang people. si Guteza sa Yes. pahayag, sa affidavit, may 28 pa, sir. Yun na nga eh. So kahapon lang po lumabas yung balitang iyon na para bang may contest na ngayon ng paramihan ng may nawalang testigo at ngayon dadagdagan ang testigo. Nababahala po kami diyan kasi nga ang normal na proseso ay pagsampa ng complaint affidavit dapat nandoon na lahat. Di ba? Yun naman talaga nakasanayan nating sistema kahit sa ang investigative body, Department of Justice, NBI. Kasi yun ang sasagutin mo. Hindi yung tipong as the case or goes along, saka lang ikaw maghahanap, no? At mag-aano ng ebidensya, magkakalap. No? Kaya yun po ay medyo nakakabahala sa amin. Pero syempre, pag nakita namin itong testimonya ng so-called 28 additional witnesses, ay handa rin kaming suriin at sagutin isa-isa. Oo, kumusta na po si dating House Speaker? Lalo sa reaction niya sa developments na ito. Siyempre, tao lamang si Congressman Romualdez, siya ay nakakaramdam din ng stress. No? But siya ay patuloy na gumaganap ng kanyang tungkulin. Siya ngayon ay, siyempre alam natin na first district representative of Leyte at marami rin problema sa kanyang distrito. So yun po ay ginagampanan niya lahat ng tungkulin. Hindi siya umaalis ng bansa. Siya ay handang harapin ang mga akusasyon tungkol dito. Parang gigil na gigil sa kanya. Pero kung tutuusin nga versus doon sa isang hindi na bumalik dito sa ating bansa, siya hinaharap niya at nagbibigay ng mga affidavit, humaharap siya, meron siya mga abogado na tumutugon doon sa mga pangangailangan. Saan tayo papunta, Attorney Ade? Parang nababaligtad, ano? Kasi parang yung mga kung sino pa yung tumataka sa batas, parang yun pa yung ang pananaw parang sila pa yung less guilty. Ayun na nga. So, yun nga ang aming panalangin na sana pantay ang pagtingin ng ombudsman. Hindi po biro na makulong sa non-bailable offense like plunder na wala naman talagang basihan. Mahirap po yan kasi siyempre kahit inosente ka, the moment na magkaroon ka ng picture dyan na nakadilaw ka, medyo sa isip ng tao ay guilty ka na. No? So yun po sana ang ating iniiwasan kasi ang investigasyon po, ang function po niyan hindi lamang para ma-convict yung may kasalanan, pero siyempre para mas process din at ma-clear. Kung ang tao naman ay walang kasalanan, wag mo nang padaanin sa ganung proseso at sinasayang lang natin ang oras ng mga korte. At itong mga nakalipas na araw, Attorney Ade, merong talagang madiin na muling nirepost yung isang interview sa isang senador na sinasabi as early as November, magre-recant daw. How do we address itong mga paratang na ginapang daw, kesyo may pressure, tinakot itong mga pamilya ng mga nag-recant? Well, we deny po in the strongest possible terms no, na may mga ganung pangyayari. No. Kami naging maagap lamang. In fact, kung sundan mo ang mga alituntunin, Department of Justice, Ombudsman, ang depensa po nire-require na i-produce ninyo kung ano man ang available na affidavits in your defense. Iba po yung pag-produce ng ebidensya na nandyan na, tulad nito mga affidavits na to. No. Iba rin yung minamanufacture mo or
kino-coerce mo or pinipressure mo or binibigyan mo ng pera yung mga taong gumawa ng ebidensya. So in that case, that is a manufacture of evidence that we never did, no? Hindi natin gawain po 'yan. So, Attorney Ade, anong hakbang ninyo laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil nga pinilit, tinakot, allegedly binayaran according to Guteza. At hinanda na daw yung affidavit mismo. Oo. Kumbaga prepared na. Kayo po ba ay bubuelta? At this time po, medyo abala pa kami dito sa current case, meaning ang depensa kay Congressman Romualdez before the Ombudsman and sa Sandigan Bayan na rin in the near future just in case. No? In fact, meron pang whole departure order na nakapending sa Sandigan Bayan na inaasikaso din natin. But syempre, bilang ito ay napaka-fluid na situation, it's possible na pag-uusapan din namin kung ano ang kailangan gawin tungkol dito sa nagmanipula ng ebidensya para siya ay masangkot sa ganitong kaso. Kasi kaya nga po tinaasan ang penalty for perjury kasi napakadali ng mag-manufacture ng testimony. No? Kaya sa panahon ni President Duterte, I think they passed a law increasing the penalty for perjury kasi nga because of the ease by which we can manufacture testimony, false testimony. So, syempre, I'm sure hindi yan mawawala sa ating agenda na pag-isipan kung kailangang magkaroon tayo ng offensive in this case. Mabait pa rin talaga partner yung company dating Speaker Martin Romualdez kasi nga alam nyo kung iba to malamang yun na kaagad yung unang gagawin nila. Oo. Diba? Yun nga. At saka yun nga, balikan ko rin po, meron nga po palang yung preventive, ano tawag doon? Yung whole departure order. So yun din po yung hakbang na ginagawa nyo ng paraan para po ma-lift. Opo, kasi siyempre ang right to travel is a constitutional right, no? At wala pa namang kaso tungkol sa sinasabing inaaligar na plunder on the part of Congressman Romualdez. So that is already pending. Na-issuehan na yan noon pa, I think mga 3 months ago at hanggang ngayon po ay nilalabanan po natin yan sa Sandigan Bayan. Kasi if I'm not mistaken, Attorney Ade, ang dahilan ni former speaker kasi para magpapacheck up siya yata sa Singapore. Tama po ba? Opo, tama po yan kasi syempre meron din siyang heart condition at kung ikaw ay isang pasyente, gusto mo doon sa mediko or sa doktor na kung saan ikaw ay may lubos na pagtitiwala. Si Senadora Lauren Legarda nga ay medical leave nawala. din. Oo, kaya Oo, sa abroad. Ay, nako. Ay, nako. Well, sige po. Siguro abangan na lang din po namin kung ano po yung magiging susunod na hakbang ni dating Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez, Attorney Ade. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Maraming salamat kasamang Sandro at kasamang Maan. Magandang hapon po sa lahat. Yan po si Attorney Abdiel Ade Dan Fajardo, ang tagapagsalita po ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ay, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? DZMM Radyo Patrol 630 nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 630 tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. Ay, nagbabalik po ang ATM.
Anong take mo? Syempre tuwing Friday, kasama natin to, 'di ba? Kasama natin si Kong Terry dahil nga hingi tayo namang update sa mga bagay-bagay lalo na diyan sa week 6 ng VP Sara Duterte impeachment trial. Kasama po natin Day 8. day 8 ba? Hindi, 17. Day 17. Oo, kapag nangyari. Kapag meron sa Lunes. Sa Lunes. Oo. Partner, parang ayaw mo kasi ikaw yung dayana sa Ako na yung coverage. nakatoka. Hindi, kasi nga may 3 bagyong LPA na binabantayan. Sinasabi ko lang. Hindi, tanungin nga natin si Kong Terry kung anong epekto nito. Magandang hapon po, Kong Terry. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita at pagyaya sa akin sa holiday. Ngayong araw na ito, walang pasok. Hindi nga namin ramdam na holiday. Gigil trip tayo. Damay-damay to, Kong Terry. Bakit ba? Pero syempre, ginugunita po natin ang kabayanihan ni Senador Ninoy Aquino. Oo. May epekto bang malaki yung 2 days din yun no? Na na-cancel, na-suspend ang impeachment trial. Uy, malaki Bakit? Ibig sabihin, mauusog talaga ng halos 1 linggo. Yung pong... Kahit 2 days lang yun? 2 days yun. So, ibig ko sabihin, dapat by Tuesday sana natapos na yung direct, no? Nakapag-cross na. So, assuming na hindi sila matapos by Tuesday sana, tumuloy ng Wednesday. At nakapagtanong na yung mga senator judges. No? So, lahat yan mangyayari po pagdating po ng susunod pa pong linggo. Oo. So, talaga may naantalang mga pagbibigay po ng testimonya. Oo, may consensus na raw ang senator judges na ibalik yung schedule sa hapon? Narinig po namin yan. So, antayin na lang po namin yung formal pong pagpapasya ng pong senator judges. Pero, kung yan po yung magiging pasya po ng impeachment court, sinasalubong po namin ito dahil syempre, mas mahaba yung pangpanahon noong pong paglalatag ng ebidensya both ng prosecution at ng defense. Pero yun nga po, kung ma-atras siya ng 1 linggo, so pero pasok naman po siya doon sa 30 days na inalat, ano? Hindi po kailangan din maghingi ng extension sa 30 days. Tingin ko naman hindi kailangan. Pero ibig sabihin, syempre, dahil wala naman trial, hindi pa rin bilang yung pong 30 days po doon sa 2 araw po na hindi nagtuloy, no? So, papatak lang po yung bilang nun pag natuloy po yung actual na paglilitis, no? Pero hopefully hindi ho namin ma-consume yung pong mga araw, no? Kaya nga binabanggit na ho natin kanina doon sa press conference kanina umaga na we share the same timelines that the Senate President had mentioned na hopefully by before December tapos na po ito pong paglilitis ng atin pong pangalawang Pangulo. Nasabi ni Representative Jervil Luistro na nasa kalagitnaan na, nangangalahati na ang prosekusyon sa paglalatag ng ebidensya. Tama ba yun, Kong Terry? Sa confidential funds, I think tama po yung pagkakabanggit po niya. Siyempre, tinatapos lang po natin itong hostile witnesses po natin and hopefully aisalang po natin yung pong NBI report on the signatures of Mary Grace Piatos and other acknowledgement receipts na sila lang ho actually yung gumawa. Yun yung una. Pangalawa, yung pong PSA report na yung pong Mary Grace Piatos at iba pa, Milky si Kuya, hindi po pinanganak, hindi namatay, hindi kinasal sa Pilipinas, wala po silang record. Pero nagsasala na rin kayo ng mga unnecessary, ng mga redundant, so posibleng magbawas na rin kayo? Tingin ko po, gano'n na po yung mangyari kasi nga katulad ng binanggit ko po noong nakaraan, yung pong Gina Acosta testimony na nagturo ng atin pong pangalawang Pangulo bilang nag-utos sa kanya mismo na ibigay po yung 125 million kay Colonel Achica, doon pa lang po tapos na yung usapan nung confidential funds misuse. Kasi yun po mismo yung binabanggit doon sa Notice of Disallowance for 2023 of the OVP funds na hindi ho dapat ibinibigay sa mga non-OVP personnel. Ito pong pera po ng confidential funds. Dapat natatapos po ito sa Special Disbursement Officer, si Ms. Gina Acosta. At yung pag-amin mismo ni Gina Acosta na ginamit sa tree planting activity, yung confidential funds, hindi po ba yun din? Hindi, mabigat din po yun, yung ginamit sa mga non-confidential activities. No? Ito pong bagay na ito. Siyempre, ginamit nga sa Christmas party. Kaya nga sabi ko, hindi pwede pambili ng crispy pata. Yung pong confidential funds. Kung gusto nyo mag-happy-happy, dapat gamitin po yung either yung pong regular funds ng opisina
or gamitin po yung sariling pera ng pong mga nagkakaroon po ng Christmas party. Sabi nyo, ito'y malakas na, matibay na, no? Para patunayan yung misuse. So, ano pa yung ipipresenta? Meron pa bang mas malaki dito? Katulad na binanggit ko, yung iba pong aspects ng pong misuse, no? Yung pong babanggitin po ng NBI at ng PSA sa kanila pong magiging testimony. Narinig naman na rin po natin ito sa House proceedings po. Pero yung sa hostile witnesses, so, si Mr. Fajarda at yung isa pa hong taga-OVP ay inaasahan din po nating maisalang kasi may sabpina na ho para sa kanila. Sa sinasabi ng kabilang kampo, no, ng depensa, na wala pa yung, o hindi pa nila nakikita, o hindi pa nailalabas yung patunay na ginamit talaga. May actual pocketing, yung actual use, no, ng confidential fund. May mga ibang analyst din na nagsabi noon. So, yun ba ay ilalabas kalaunan ng prosekusyon? Tingin ko ho, at this point, yung misuse is in the transfer of the 125 million to an non-OVP personnel. Doon pa lang ho, wala na tayong pag-usapan kasi tinuro na ho ni Ms. Acosta siya pangalang Pangulong Duterte dito po sa bagay po na ito. So, yung lahat po ng iba pang mga detalye, ano na lang ho yun, pandagdag na lang po doon sa mahalagang patunayan ng maling paggamit ng pong confidential funds. Corroborate na lang. Pandagdag na lang basically. So may posibilidad din po na baka nga mas umiksi itong presentasyon ng prosekusyon dito sa Article 1. Pwede ho talagang umigsi. No? So hopefully, hindi ho namin makonsume. Dapat by the end of August po siguro, dapat tumawid na po to the next impeachment articles on bribery and unexplained wealth. Yung pong prosekusyon. Kasabay nito yung pinamamadali ng Vice Presidente. Madaliin daw yung proseso kasi ang dami daw nangyayari na sa bansa. Impeachment pa rin ang inuuna. Tama naman yun. Katulad ng binanggit na ho natin nung nagdaan, we share the same sentiment as the Vice President and of course the public and the Senate Impeachment Court na hanggat maaari pong bilisan ito pong prosesong ito, gagawin po natin. So, syempre, hindi rin natin pwede palagpasin yung pong mga maneuvers na ginawa po ng defense to actually result in the delay of some of the proceedings. No? Katulad nung ayaw nila stipulate yung ilang pong mga acknowledgement receipts. I will accept no, na pwede hong it is their right to reject it. But then again, if the result is a delay, merong contradiction po yun doon sa naisin ng atin pong pangalang Pangulo at doon sa maneuver ng pong depensa. Yung issue pa rin kung Terry dun sa 16 na voting threshold, although sa Senate Impeachment Court to, mukhang hindi pa natatalakay, no? Yung hakbang na pababain. So, kayo sa prosekusyon, ano yung saloobin nyo dito? Sa bahagi naman po namin, kung ano ho yung pagpapasya ng Senate Impeachment Court, kasi sila naman ho yung magdidesisyon niya kung ilan ho talaga. Yung pong 16, 2/3 or 16 ho yung pinag-uusapan. Pero again, babalik tayo dun sa binabanggit po ng ilang eksperto, wala namang absolutong bilang eh. Yung nakalagay po sa Constitution, ang nakalagay ho doon, 2/3 of all members yung pong dapat bumoto no, for conviction. Pero I think very relevant ho yung, ano ba, may mga ilan ho talagang mga senators na hindi talaga naka-attend at all doon sa proceedings or meron pong mga senators na, for example, wala po talaga sa Pilipinas currently. So, ano ho yung magiging estado ng kanila pong pagboto when it comes to that, no? So, I think that is a continuing conversation, but we will leave it to the Senate Impeachment Court to make that determination. May mga naging pahayag din po si Attorney Paolo Panelo na sinasabi na bakit daw hindi pa inilalabas itong si Madriaga. Ang sabi niya, magiging nightmare daw siya ng prosekusyon at magiging star witness pa ng depensa kapag siya ay hinarap. Kailan po ba haharap si Madriaga? Tsaka tama po ba itong sinasabi niya? Well, una sa lahat, hindi naman siya defense panel no, ng impeachment court. Abogado siya ng pangalang Pangulo, I will give him that. Pero I don't think he can actually dictate the prosecution on which evidence and which witness we will present. No? Pero ano po niyo, he is a common witness, si Mr. Madriaga. If they want to present him, malaya naman ho silang gawin po yun, wala pong problema. Pero sa bahagi po namin, we are doing it on a day-to-day, week-to-week, witness per witness basis. No? So kung halimbawa, masapatan na ho kami doon sa mga binanggit po ng mga naunang mga witnesses to approve confidential funds misuse.
yung iba hong mga testigo, not just Mr. Mariaga, hindi na ho kailangan isalang. Possible din no, na maglabas na ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero tungkol sa pag-post sa social media, yung pagsasalita no, ng mga nakasama sa panel siguro no, at ang mga prosecutors. So, anong tingin nyo dito? Naantala po yan. So, I think it was deferred to a future date. Kung kailan po babanggitin ng atin pong presiding officer itong pong bagay na ito. Pero I think very relevant yung pong fake news quote no, na ginawa po against Attorney Poa supposedly in a debate and a discussion with me. No? Kasi he had disowned it pero it's a fake news quote attributed to him. And sa totoo lang po, yan po yung information ecosystem na magiging itsura po pagka nagkaroon po ng paghigpit doon sa public information initiatives ng prosecution, defense at ng Senate Impeachment Court. Kasi the ones who will fill in the gaps can be yung po mga fake news peddlers katulad ng Central Luzon news media. Ito pong basically nag-manufacture ng fake quote against Attorney Poa. Siguro marami pa tayong tatanungin tungkol nga kung paano nga masasawata yung fake news dito nga sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero magbibigay daan lang po muna kami kung Teria. Sit back and relax. Magbibigay lang po muna kami sa ilang mahalagang mga paalala. Anong oras na, partner? Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. Take mo sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Teka partner, kumuha lang tayo ng report. Sino ba yung nasa listahan natin? Oo, PNP nagsagawa ng reenactment sa crime scene kung saan natagpuan ang bangkay ng mag-iina sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Ang detalye hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM. Yes, maaari pinakita nga ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 o PRO3 kung ano yung nangyari sa loob mismo ng sasakyan ng mag-iinang natagpuan ng bangkay sa San Rafael, Bulacan. Nakabase umano ito sa trajectory analysis na kanilang isinagawa kanina. Patay sa reenactment ay nagbaril umano sa sarili ang 31 anyos na babae. Pero sabi ng pulisya, may iba pang anggulong tinitignan kaya patuloy ang kanilang investigasyon. Sabi pa ng PRO3, may mga leads na rin silang tinitignan. Mayroon na rin daw taong kinausap ang mga otoridad para mabuo ang investigasyon sa krimen. May Special Investigation Task Group na rin na nakatutok sa pagbusisi sa krimen. Sa ngayon maanay, wala pa ring pinal na konklusyon ng PNP patungkol sa krimen. At then muna latest, ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. JM, yung sa Yes. sa mga bata, meron ba silang sugat din? Nakitaan din ng sugat? Yes, Mahan, actually yung base dun sa ipinakitang reenactment ng PNP ay matapos ngang barilin ng nung nanay, o 31 anyos na babae yung kanyang mga anak, ay binaril din niya yung sa sarili. Base yan dun sa investigasyon na ginagawa ng PNP, dun sa paunang investigasyon nila at dun sa trajectory na analysis na ginawa nila kaninang umaga. Maan. Yung pinagkakitaan doon sa sasakyan, parang liblib siya o ano yan? Kasi parang walang kabahayan na malapit. Yes, Maan, yung pinakalugar na pinag-abandonahan ng sasakyan ay tanging mga magsasaka lamang daw yung mga dumadaan doon. Pero may highway kasi doon sa gilid na yon. Yung daan na yon ay parang kadugtong to ng Angat at papuntang Baliwag. So may mga dumadaan ding sasakyan. Pero yung mismong lugar kung saan naiwan yung sasakyan ay mga tao lang yung pwede makapasok doon dahil rough road pa, Maan. So talagang hindi makikita. At nung binaybay natin yung lugar, halos walang mga CCTV, wala ring mga ilaw at bibihira nga na dumaan yung mga tao doon dahil para siyang bypass road lang kung saan mga pwedeng shortcutan. Pero bibihira yung mga dumadaan na sasakyan. Kahit umaga kanina nung pumunta tayo doon, Maan, ay walang ganong sasakyan na dumadaan sa area. Maan. Alright, maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Ito, balikan natin si Kong Terry, partner, dahil nga
very particular dahil nga itong isinasagawang impeachment trial, ito yung kauna-unahan na meron ng social media. Pangalawa ay talamak yung fake news. At isa nga doon sa hiling, mismo si Attorney Kapunan na rin ang nagsabi at si Congressman Joel Chua, ang hiling nila sana payagan, Kong Terry, na makapasok ng sariling camera yung mga TV networks. Pwede rin naman ng pag-isipan yan, pero I think meron naman pong wisdom yung pong gusto ng Senate Impeachment Court na isa lang po yung mga camera na pinapanood po ng lahat, no? Para syempre uniform din po yung coverage. Pero I think very important yung binabanggit ho natin on fake news na attributed to Attorney Poa and actually to even to House prosecution members. We will be coordinating with the CICC to crack down on the fake news pages na nagpakalat po nito at ng iba pang mga fake news. So I will read which fake news pages these are, no? So kasama dito yung talaga originator, Central Luzon News Media, 50,000 followers. Luzon News Media, 579,000 followers po ito. Meron din pong syempre mga gumawa ng mga reaction videos. Meron dyan yung Kababayan PH. So vlogger po ito na Duterte supporter. Best Smart Porlas, meron pa siyang sariling art card dito sa bagay po na ito. Meron din po yung What Happened na page at si Balitang Pinasaya, which is a reaction video, and yung pong Intel News PH. So ibig sabihin, ang makikita ho talaga natin dito yung fake news infrastructure. Kasi someone had the idea to do a fake Michael Poa quote. Yun yung una. Di ba? So, and secondly, someone decided what is the content of the fake quote. Hindi ba? Then thirdly, someone designed the art card. And then lastly, someone distributed the art card to these various pages. Baka may editorial meeting pa yun. Baka nag-storycon din. Storycon. Kaya ibig ko sabihin, I think, this is our expectation. Dapat maipatawag po ng CICC yung po nga, firstly, mauna yung magawa ng reaction videos para meron silang lead. Kasi, for example, yung Central Luzon News Media, para marami talagang pinapalabas na mga art cards and social media quotes yan. Pero walang mukha yan eh. So, baka we can get some leads from the actual reaction videos and vloggers who actually amplified these particular fake news quotes. Tsaka partner kasi, Attorney at Kong Terry, yung death threats. Grabe din yung death threats na nakalagay dun sa online. Yung mga reaction, yung mga komento ng mga netizens. Sa tingin nyo, napapanahon na rin po ba? Natignan na rin to para nga kasi parang maturuan ginagalit mo yung mga tao. No? Oo. Tsaka grabe yung death threats. Graphic, sobrang graphic. Well, syempre kailangan din gumawa ng paglilinaw doon sa whether these are actual troll accounts or these are actual personal accounts ng mga totoong tao. No? Syempre, yung troll accounts will be a bit difficult to determine who these people are. Pero minsan kasi may mga nakakalusot na mga real accounts. And we had seen it already, di ba? So, halimbawa, doon sa yung Sultan Kudarat Councilor na nag-threaten sa atin, naging balita rin po yun. So, I think yun po yung mga dapat din pong hinahabol ng atin po mga otoridad. At meron ding, Kong Terry, yung kay Kong Chel nga, di ba? In-spliced yung video. Yung video niya. Oo, para syempre, iba na yung meaning nun. Iba na yung pwedeng gawa na ng kwento out of that spliced videos. No? Kada tapos ng trial. Di ba? Mag-e-edit. Kasi kung hindi ka nanood ng 4 na oras. Akala mo, yun lang yung... akala mo, yun na yun. Oo. Hindi, kaya nga, yun yung binabanggit na ho natin actual case today against having stricter measures on the prosecution, defense, and the court itself doon po sa kanilang public information initiatives. Kasi nga, pagka ho na-limit or nawala, ito pong ganitong mga initiatives po ng lahat ng partido, yan po yung inaasahan ho natin who will fill in the gaps. No? Baka puro fake news po yung ipakalat po ng kung sino man. So, hindi kayo pabor na limitahan, kundi man pagbawalan. Kasi yan yung, di ba, yung post niyo ni Attorney Ligutan. Verhil. Ligutan. No? Doon sa misleading. Oo. So, hindi kayo pabor. Tingin ko naman ho, very important lang po na magbalanse. Yung pong, alin ba yung mas mahalaga? Kasi sa bahagi po namin, mahalaga ho talaga yung public engagement, public information,
dito po sa paglilitis na ito. At halimbawa, yung technicalidad ho kasi during trial itself, minsan medyo mahirap po para sa mga kababayan po natin maunawaan yon. Yun ang mismo sinasabi nila, very technical, very lawyerly. Yung pong bagay. Sa pamamaraan po kasi ng mga press conference ng defense, prosecution at court itself, no, na ipapaliwanag ho natin ng mas maayos at mas madetalye. Ito pong paglilitis po na ito. Kaya nga 'di ba kada tapos ng trial ng paglilitis every day May or every press con. trial ay may press con, magkabilang kampo. Kasi pinapaliwanag nyo Tama. 'Di ba? Sa publiko. Tama ho yun. Kasi halimbawa, for example ngayon, merong mga criticism on the presiding officer na parang hindi daw maayos yung pagkakatimon. No, nga kaya daw tumatagal. Pero sa bahagi ho namin, tingin ko wala naman yung problema yung pamamaraan po ng presiding officer doon po sa, in terms of fairness, no? Doon sa parehong partido. Kasi may kakayanan, may oportunidad naman, for example, in defense to really make their objections and to have a full-throated replies doon po sa ginagawa din po ng prosecution. So, tingin ko, it is a very reasonable manner of presiding the trial itself. So ano pong aasahan ni Maan Macapagal sa Lunes na siyang mag-cover? Siya ang bantay sa special Ba coverage ng talaga? PRTV Paano, kung halimbawa lang, no, yung mga LPA na binabantayan na yan, pumasok ng car. So, yun nga, magkakaroon ulit ng cancellation. So, tatagal. Hindi, ang special coverage mo ngayon, hindi na trial, bagyo na. Bagyo na nga. Oo. Ate, Hindi, pero pa sa side ninyo, sa impeachment. Sa totoo lang, trial. wala naman kami magagawa doon sa, syempre, lakas ho talaga ng pag-ulan. Kumbaga, Oo. we share the sentiment naman ho na ayaw ho nating mapinsala yung lahat ng mga involved sa paglilitis, kahit yung mga kawani na nagsusupport po sa paglilitis po na ito. So, kung wala hong trial, di wala po talagang mangyayari. So, pinagdadasal namin, syempre, na hindi lang for the trial itself, but of course, for the nation, na hindi ho maging mapaminsala yung pong pag-ulan na naman sa darating pong linggo. Okay, salamat Kong Terry. So abangan niyo si Maan Macapagal sa Lunes. Talaga. Maraming salamat Kong Terry. Thank Maraming you. salamat. Happy Happy weekend. weekend. Happy weekend. Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at isa po sa House Impeachment Prosecutor. Ayan partner, mukhang meron na tayong napili. Sino ba yan? Ang napili ng ATM team si Eduardo Laron Llobrera. Ng Llobrera, Manila ba to? Ayun, ang worth fighting for ko bilang Pilipino ay ang ultimate sacrifice of Benigno Aquino Jr. His assassination on August 21 served as a catalyst that united the country against a dictatorship. Oh, di ba? Ano yung catalyst? Oo. Yun ang nagpabago. Wow. Diba? Yun Oo ang nga. Yun ang simula. Oo. Tama. Ay, siya. Sige po. Happy weekend na. Susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jeffrey Hernaez. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Then sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy weekend! Bye! Anong take mo? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.